Hello Aquarius, ito yung reading mo for June 25 to June 30. Yan natin ano yung meron or posibleng parating para sa iyo. Maraming salamat Aquarius sa support mo kung ikaw ay nakapag-subscribe, like, follow na sa aking YouTube and FB. Maraming salamat din sa mga nag-avail ng subscription sa FB, nag-avail ng membership sa YouTube, sa mga nag-avail ng personal readings natin. At kung bago po kayo dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe na rin. Regarding personal reading services naman, mag-message privately na lang po kayo sa aking FB page. Lahat ng details na kailangan nyo nakasulat sa description below. Pakibasa na lang. Ano yung overall energy mo, Aquarius? Adjustments are required. Okay, ibig sabihin nito, Aquarius, kailangan mo i-reevaluate yung situation. Okay, pwedeng lately na may mga dito, may mga times na wala ka sa hulog, walang balanse eh. No? Pwedeng may something dito na wala sa balance. At pwedeng yun yung nagkakos ng problema or issues sa iyo. Okay? Siguro it's also a time para gumawa ka ng panibagong plano or strategy about the situation. Pwede rin itong indication na merong something new or exciting paparating sa iyo. Okay, sige. Basta ang ibig sabihin nito, Aquarius, dapat pag-isipan mo muna mabuti bago mo pasukin. No? Yan. Pag-isipan mo muna, reviewin mo muna. May Virgo energy dito. You are good enough. You are good enough. Sabihin, Aquarius, don't doubt yourself, no? Kasi kaya mo yan. Ibig sabihin na kumpleto ka, sapat ka. Parang magician card to eh. Okay? Kung dinadoubt mo yung sarili mo, kaya ko bang gawin to? Of course, kaya mo. No? Yun yung sinasabi dito, you are good enough. Para dyan sa gagawin mo na yan or dyan sa situation na yan. Kaya, huwag kang mawalan ng confidence sa sarili mo. Work through your fears. Ayan, may Virgo, may Scorpio. Kung ano man itong mga emotions na to na kinikip mo sa sarili mo, Aquarius, it's time. It's time to let go. Yan, especially kung may mga grudges ka. The grudge, diba? Yan mo na raw yun. I-let go mo na. And move on from jealousy. Ayan. Isa pa yan na kailangan mong gawin. Huwag ka rin maging obsessive. No? Or masyadong paranoid. I-avoid mo yung mga ganyan. This is also a good time to make an investment. Kaya kung may mga gusto kang pasukin na investment. Scorpio kasi is a sign na connected sa sa death and rebirth. So parang ito ay parang yung death card, no? So ibig sabihin merong transformation. No, kumbaga parang phoenix na ikaw ay nag-rise from the flames. Okay, sabihin na natin meron mga endings and new beginnings para sa iyo. Ang pinaka-challenge mo dito, Aquarius, nakalimutan kong banggitin. Ang pinaka-challenge mo dyan is paano ka magdi-deal dito sa itong sobrang pagiging matatakutin mo. Kung ano man itong mga fears mo na yan. Okay? Paano ka mabubuhay, How are you going to
face these fears, or how are you going to live with these fears? What do you need to release? Maliwanag yun. Kasi yun nga yung issue mo dito, yung pinaka-challenge mo, conflict, itong mga fears. May kailangan mong ayusin eh. What do you need to release? Alam mo na yung sagot. Yung kanina, yung mga binabanggit, yung mga grudges, yung mga emotions na sinasabi ko, jealousy, fears, kaya nga kailangan maging maging confident ka sa sarili mo. Doon mabubura yung jealousy, insecurity. Kasi you are good enough. Unang-una, hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo. Okay? Meron kang special qualities na wala sa iba. Lahat tayo unique eh. Lahat tayo gifted, no? Yan ang totoo. Kaya yan yung mga, alam mo na kung dapat mo i-release, no? Hindi nakikita sa screen, guys. Malalaki kasing cards ko. Pasensya na, hindi ko mapagkasya. Look at the bigger picture. May lumitaw na Sagittarius energy. Sagittarius, may Virgo, mayroong Scorpio. Kumukulog, guys. Paulan na dito sa amin. Look at the bigger picture. Okay, so yung mga pinapayo sa'yo netong card na to is pwedeng ikaw ay distracted, no? So, kumbaga, mabatawag dito. I-refocus mo. Take a look at the bigger picture, no? Kasi pwedeng ikaw ay distracted. Pwedeng may mga details ka na dito na ano ba tawag dito, yung hindi napansin, no? Be confident din, yung sinasabi na naman dito sa card mo. No, lumitaw na nga yung you are enough card dito sa Full Moon in Virgo. Parang may binabanggit din again dito sa Full Moon in Sagittarius about your confidence. Isang sinasabi dito is dapat may kumpiyansa ka sa sarili mo. Naniniwala ka sa sarili mo, kakayahan. Okay? At saka kailangan mo rin balansihin yung especially sa kung paano ka magsalita. No, balansihin mo medyo paano ba? Kung paano mo i-express yung sarili mo, yung mga laman ng isip mo, paano ba? Balansihin mo lang, hindi yung parang may tendency kasi na masobrahan ka doon sa sa daldal, kumbaga. Ayan. Okay? Ano ba tawag dito? Ayun, yung maging tactless, pwede yon. Kumbaga parang mawalan ka ng preno doon sa pagsasalita. So, ayan, maging maingat doon sa iyong mga words na ginagamit, no? Minsan kasi na-overdo mo yung daldal. O, yun yung sinasabi dito. Ayan, ang next card mo, have faith in your dreams. Okay, pag sinabing have faith in your dreams, huwag kang mawalan ng pag-asa na matupad mo yung mga pangarap mo yan. Follow your dreams. So, maging persistent ka. Huwag ka basta-basta mag-give up. Okay? Kung talagang gusto mo ito, kung meron ka talagang goals, gusto mo talaga matupad tong dream na to, kailangan mo talagang mag-work hard. And i-pursue. Pursue mo nang i-pursue talaga itong gusto mong mangyari, yun lang ibig sabihin yan. So, nakikita ko dito sa present situation mo, masigasig ka, persistent ka, kasi talagang ito yung gusto mo .
Ito yung gustong-gusto mong matupad eh. Kaya nakikita ko talaga yung passion mo dito. Na ibubuhos mo lahat, gagawin mo lahat. No? At hindi ka mawawalan basta-basta ng pag-asa na hanggat hindi mo na-achieve yan. Okay, what's next for you? Ano yung next na mga mangyayari? Stepping out of your comfort zone. Ayan, sa wakas. Nakapag-decide na si Aquarius, no? Na ikaw ay nakapag-decide ka na mag-live out of your comfort zone. Kasi mas maraming possibility sa labas kaysa nandoon ka lang. Ibig sabihin, kung naka-confine ka lang doon, wala mangyayari. Kasi wala kang takot kang mag-explore. Ni takot kang mag-try. Pag takot kang mag-try, paano mo malalaman? Kung kahit kailan hindi mo siya sinubukan, paano mo malalaman na magiging successful ka doon? Kung wala kang ginagawang hindi ka man lang naglakas ng loob, hindi ka man lang nagsumubok. Okay? So ito, magandang sign ito kasi ito yung next para sa iyo. Ibig sabihin, mas malakas na yung loob mo. No, na talagang nakapag-decide ka na rin na itatry mo. Susubukan mo na talaga yan. At uumpisahan mo na yan. Ano yung pinaka-outcome card mo? Wow! Super Moon! Emotions are running high. Ito na yun. Okay. So, pwedeng meron namumuong tension dito. Sabihin na natin, anumang emotion yung tinutukoy dito. Okay. Full-blown na to pagka sinabi natin kasi super moon yan eh. Depende kung ano yung emotions na nararamdaman mo. Kumbaga, itong super moon card na to, para kang dito, na supercharged yan. Sabi ko nga kanina, may mga emotions involved dito. Kaya depende kung ano yung emotions na nararamdaman mo, Aquarius. No? Yun yung masusupercharged dito. Pero ito rin ay indication na malapit mo nang ma-reach yung successful outcome. Okay, malapit ka na. Malapit na mangyari ito. No, namumuo na eh. Okay? Ibig sabihin, konting kembot na lang or hindi mo inaasahan, nandun ka na pala. Ganun, kumbaga ganun na kabilis paparating. No? At saka ito rin na indication na pwedeng may mga red flags ka na hindi mo na, alam mo na, pag red flag, na pwedeng ini-ignore mo, no? So, pay attention to the signs. Make sure na hindi mo ini-ignore kung ano yung obvious, no? So, may paparating sa'yo. So, sooner than you expected, darating to kung ano man itong super moon, sinasabi ng super moon. Okay? So, yan. Kumbaga, pwedeng ito indication na meron ng malapit na ma-accomplish, may malapit ng matapos, may malapit ng sumabog. Ayan. Tignan pa natin yung tarot messages para sa'yo. Meron kang call. Star. Wow! Star, ikaw to. Aquarius yan. Oh, Justice. Wow, tatlong major cards, no? Meron kang Judgment card, Star card, and then Justice card. So, merong Aquarius energy, Libra energy na dadagdag. Bukod dun sa Sagittarius, bukod dun sa Scorpio, at saka Virgo. Okay? Ayan. Yan siya na guys. Nagulo yung mga cards ko. Ayan. Ayan. Using ko ulit.
Sensya na guys, biglang umulan. Okay. So, itong call card mo, feeling ko lang dito, Aquarius. Pwedeng this is your true calling eh. Kung ano man yung true calling na yan. Kung ano yung feeling mo na you are compelled to do, gawin mo yan. Kasi baka talagang yan yung purpose mo. No? Pwede rin itong call na to is an awakening, a realization. So yan, baka ikaw ay may mga situations na makakapagpa-realize sa'yo. No? So, answering the call, kung ano man yung call na yan. Sabi ko nga, kung ano yung bagay na yan na yung feel mo, you are compelled to do, gawin mo. Kasi baka yun talaga yung true calling mo. Yun talaga yung mission mo, yun talaga yung purpose mo, yung path mo, no? Star card, this is something na mabibigyan ng katuparan para sa iyo, Aquarius. No, meron something about dream talaga eh, Meron talagang dream coming true or wish coming true para sa iyo. Kung hindi man 'yun, ibig sabihin ito ay paalala na ikaw ay huwag mawalan ng pag-asa kasi merong hope. Merong hope na naghihintay sa iyo. Okay? Ibig sabihin, hindi pa, ano ba tawag dito? Hindi imposible na mangyari yung minimithi mo or kumbaga hindi pa dead end yung situation na talagang hopeless case, hindi pa ganun. So, yun yung nakifeel ko dito sa card na to. Kumbaga hindi pa too late. Hindi pa too late. Meron pa ring possibility na mangyari na matupad, no? Pag Justice card, so ito si Libra, kung meron man Libra, Justice card is about balance. Meron ba akong binanggit dito about balance, no? So parang may nabanggit ako kanina. Okay, pwedeng ito ay major decision din, kailangan mong gawin. Itong Justice card na to is may kinalaman sa ano ba tawag dito, yung kung meron ka mga importanteng choice or decision na gagawin, minsan lumilitaw to kapag may mga legal matters to come. So possible yan. Halimbawa, mga contracts or kasal, mga hearing, etc. Okay? Itong Justice card na to, minsan, karma card, no? Kumbaga, getting the treatment na deserve mo. Okay? So, ibig sabihin, mabibigyan ng justice. Kung whatever yung consequences, yan. Consequences. Whatever yung ginawa mo, ibig sabihin, merong makatapat na consequence sa bawat action o decision na ginagawa natin. Ito yun. Kumbaga, ito yung resulta. Ito yung katumbas nung action na ginawa mo. Yun yung mare-receive mo rito. Okay? At para sa iyong closing message, advice, wow, expect a miracle. Wow. So, may miracle na mangyayari para sa iyo, Aquarius, bago matapos June. No? Hindi mo inaasahan na mangyayari ito. Ito ay grasya, tulong, milagro, isang magandang bagay na dun sa mga situation na hindi mo inaakala na mangyayari. O darating yung mga ganitong klaseng pangyayari or miracle. So, maganda to, Aquarius, no? Expect na makaka-receive ka ng miracle sa mga times na ikaw ay desperate or sa mga times na akala mo imposible or hindi mo inaakala.
na merong kang marireceive ng mga ganitong klaseng tulong or miracle. Okay, Aquarius, so ito yung mga na-pick up ko energies. Sana makatulong sa iyo itong reading. Sana nagustuhan mo, at kung nagustuhan mo naman, don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, good luck, God bless.